Ito po si Toto Tirador, doktor na engineer pa. So, ito po ngayon, ang ating pag-usapan po ay kondo kapalit ng boto. Grabe, ibang klase ito. Ha? Ngayon, kung kondo kapalit ng boto, saan ba nangyari ito? Aba, dyan lang po yan sa Malabon. Ibang klase rin. Ang galing. Ang mayor dyan kasi ngayon, si Jenny Nang Sandoval, ang galing na mayor. Biro mo, papagawa siya ng kondo para sa mga botante. O, para iboboto siya. Yan po ang nangyari dito. So, pag-usapan natin po ito. Ha? So, ngayon, ito yung pinakabagong problema nila ngayon. Paano kaya natin ito na paano kaya nila malampasan ang utos ng batas na bawal magpatayo ng kung ano-ano pagdating po ng election period. So kung mga proyekto, bawal din ang mga proyekto na ipapagawa kung election time. Kasi yan po ay ginagamit na pang-impluensya ng mga botante. At kung gagamitin mo pang-impluensya, hindi na makatarungan yan. Dapat pipiliin ka ng botante base po sa iyong merito, hindi base sa iyong binili na boto. So, yan ang pag-usapan po natin at ito po ay pagpatuloy natin. So, anyway, ano po ba ito? Itong istorya pong ito ay ganito. Itong pamunuan sa Malabon City na kung saan ang kasalukuyang mayor ay si Jenny Nang Sandoval ay talagang sa tingin ko masipag din naman. No? Pero ang problema lang dito sa kanya, ang kasipagan niya sumobra-sobra. Bawal po ang bidding ng mga kahit anong proyekto sa panahon po ng eleksyon. Okay? So, ang ginawa po niya ay kahit bawal, ang ginawa niya ay nagpagawa siya. Ang diskarte niya, nag-anunsyo siya ng iimbita sa mga gustong sumali sa proyekto. At ang proyektong pinapagawa niya ay yung tinatawag na mid-rise condominium para sa mga mahirap ng Malabon. Okay? So bago tayo magpatuloy, nais kong batiin si Fernie Pinto Sr. Ito lang ang senior na alam ko na walang junior. So, laban, kabayan, bunyog, ingat. Okay pala, eleksyon na po bukas. Kung wala po kayong napili pang party list, ini-endorso ko po yung bunyog. Siyempre, sa pagka-senador naman, ini-endorso ko yung grupo, ang senatorial candidate ng bunyog na walang iba kundi si David D. Angelo. So, Rocket, magandang hapon po. Sa mga kabsat ko na malim. Sa mga kabalin ko, mayap agat panapon. Sa mga waray-waray, maupay nga kulop. Sa mga Ilonggo, maayong hapon. Sa Cebuano, maayong hapon. Sa mga taga-Bujol, maayong hapon. Dadyon ka mo sa Bujol. Sa mga Surigao nun, maradyaw nga hapon sa inyo hurot. Tapos, andyan sa Mindanao, sa Northern Mindanao, maayong hapon kaninyong tanan dyan sa Misamis Oriental o Occidental, sa Agusan, at sa Surigao, maayong hapon. Sa Davao Region, Davao Oriental, Davao del Norte, Compostela o Davao de Oro, tapos Davao del Sur at saka Davao Occidental, maayong hapon kaninyong tanan. Tapos diyan sa Jansan, kung saan ang kampo ni Pacquiao ay nandyan, ay maayong hapon sa inyo tanan, mga Ilonggo dira, kag mga Cebuano, maayong hapon po kaninyo tanan diya. Sa mga Muslim tribes, sa mga Maguindanao, dyan sa Baitom, sa Palimbang, sa Kalamansig, sa Libak, Mapia, hapon sa inyo, Langon. Tapos sa mga taga-Barm, mahapon sa inyo, Langon. Mga taga Lanao del Sur, Lanao del Norte,
mafia mahapon man po, sa lahat ng mga Ilocano, Kapampangan, at mga Pangasinense dyan sa Cotabato area na dyan na pinanganak ay mayap agagat panapon, tapos naimbag malim, at ano bang hapon sa Pangasinense. So anyway, magandang hapon, masantos na hapon. Tapos lahat-lahat dyan sa Zamboanga del Norte, sa del Sur, at saka Sibugay, maayong hapon kaninyong tanan. At marami din mga Ilonggo dyan, maayong hapon sa inyo tanan. Pati mga Ilonggo dyan sa Trinto, Agusan del Sur, maayong hapon sa inyo tanan. Kay Lulong, dyan sa Bunawan, Agusan del Sur, patay na kasi siya eh. Sa mga lulong na lang dyan, sabi ni Amy Marcos, mahayong hapon sa mga lulong. Tapos dyan sa Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, mga Tausog, magandang hapon sa inyo lahat. Tapos dito tayo sa sa Bicol region, marahing hapon. Okay, so pag-umpisa natin, ito po yung kwento, kakaibang kwento. Alam mo, nakita ko po sa report po ng DYHP sa programa po ni Attorney Rufil Fernandez Banyok, ay nilabas nila, pumipila 1 kilometro yung mga botante doon sa bayan ng Liloan, Cebu. Ang bayan ng Liloan po ay bayan po yan ni Gwen Garcia. So ngayon, tsaka dyan po si Joke Frasco, yung yung mister ng anak ni Gwen Garcia. At yung anak ni Gwen Garcia, iyan po ay spokesman pa dati ni Sara Duterte. Pero ngayon, ang asawa niya si Joke Frasco ay pumirma pa sa impeachment ni Sara Duterte. Para lamang, ang rason niya, para makuha lamang daw ang ayuda para sa kanyang mga sa constituents niya. So, wag nyo na iboto yan. Bakakon niya si Joke Frasco. Sabihin nila, dakog dakog kwarta. Okay? Ganun din si Mrs. Frasco, na spokesman dati ni Sara, ang husband niya pumirma ng impeachment laban kay Sara. Alam niyo na, mga alam na this. Mga Cebuano diha, kamao na mo, ugod sa buhaton, dawaton ng kwarta, iboto ang iba. So, alam mo, hindi na talaga matalanin pagaw. Baker, hindi na talaga natin maiwasan. Marami talaga magbibigay ng pera. Yan ang hindi ko alam bakit. Bakit tatakbo kayo, bibigay kayo ng pera? Kung matalo kayo, hindi mo makasiguro na mananalo ka. Pero ang laki ng bigayan sa probinsya. Lalo na dyan sa Lanao area, ang bigayan dyan, umabot 10,000, 20,000, isang boto. Grabe. May mga mathematics sila eh. Halimbawa, ang botante ay 10,000 lang. So, ngayon, kung 10,000 botante, kailangan makuha mo yung kalahati. So, 5,000. So, para manalo ka. So, kung makuha mo 5,000, gagastos ka tag 1,000, but 5 million ipamimigay mo. Kung 1,000 ipamimigay mo. Kung 10,000, times 10, 50 million capital mo. Ganun lang mathematics. Ang galing ng mga politiko ngayon. Tapos kung umupo na, lahat ng pera, ang lahat ng tanong, paano kay AD? Sino si AD? AD ako. Ganun lagi. Yan ang problema. So ito ngayon, ipakita, pero talo kayo sa Malabon. Sa Malabon po ay kondo ang pinamimigay. So ito po yun. Tingnan mo ang ginagawa po kasi ni kandidata na Jenny Nang Sandoval at saka ng mister niya na tumatakbo rin congressman na si Ricky Sandoval, isa sa pinakamayamang tao sa Metro Manila, ay nagpagawa sila ng kondo. Pero ang ginawa nila ay mag-eleksyon na saka sila magpagawa. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun ay they are telling the voters that they should vote for them para matuloy ang kondo. Kasi ang kondo ipamimigay sa mga mahirap na residente ng Malabon. Yan po ang taktika. So, maganda naman sana yan. Kailang problema, dapat pagtapos na ng eleksyon ipatayo.
ipabidding. Ang problema po dito, pinabiding nila na walang na panahon ng eleksyon. So, anong ibig sabihin nun? Ang ibig na sabihin na po ay wala silang ibang pakay kundi mamili ng boto. Gagamit ang kondo. So yan ayan. Yung cursor ko, makita nyo, ito si Mayura, Jenny Nang. Tapos ang kanyang husband ito, in tandem talaga yung husband and wife, conspiracy sa lahat ng mga diskarte. Ayan, nag-groundbreaking kunwari sila ha. Pinala na yung mga lupa diyan kung saan ipapasok yung mga poste ng condominium. Ang dami, good for 100 residents yan. So, ibig sabihin, ang taga Malabon, umaasam-asam na magkaroon. Una-unahan yan. Pag una-unahan na yan, siyempre, ang ganda ng kondo. Hindi ko alam kung paano ba ito. So, ngayon, kung ginawa na ganon, ay pasok po kasi sa election period. So, bawal po yan. So, ladies and gentlemen, kung talagang walang balak yan mamili ng boto sa pamamagitan ng kondo, ay dapat matagal bago mag-eleksyon, dapat pinagawa yan. O di kaya, pagkatapos ng eleksyon, saka ipagawa. So anong purpose niya? Ba't ngayon kuno ipagawa? Hindi pa natin sigurado yan. So ito po, ipakita ko po sa inyo yung schedule ng tinatawag na invitation to bid na pinablis po sa sa PhilGIP sa tinatawag. Kasi lahat po ngayon na bidding, ladies and gentlemen, ay hindi po matutuloy ang kontrata kung hindi idadaan mo, ipublish mo sa PhilGIPs. Ano po yung PhilGIPs? Yung PhilGIPs po ay Philippine Government E-Procurement System. So lahat po ng mga bidding ay mangyayari lamang po yun kung ipublish, ipost sa website ng PhilGIPs. Government-owned po yan, ang PhilGIPs. At pag ipublish dyan, mag-invite sila kung sino po ang gusto sumali sa bidding. Yan po ang sistema. So ngayon, pagkatapos niyan, nakalagay din dyan kung kailan ang bidding, kailan mag-susumite, bibili ng mga dokumento sa bidding para i-estimate mo kung magkano ang iyong ikot, ang tawag niyan, ikot. Halimbawa, mag-propose ako, ang halaga po ng kondo na to ay 660 million. So, sa 660 million ay ipabidya at mapatayo ito, good ang tinitingnan nila na aabot sa kapag benepisyo ng 100 residents. So, ito, trade agreement, implementing rules, procurement boards, tapos approve budget. Ito, approve budget contract, 660 million. Ang delivery period, ibig sabihin, 2 taon halos ang pagkagawa nito ng kondo, 540 days. At pinablis ito, pinusap sa PhilGIPs noong March 3, 2025. So, bawal, ibig sabihin, hindi pa bawal kasi March 3 pa lang eh. Kailan ba magiging bawal? Sa ngayon, na nakikita ko ang bawal ay April 13, bawal na siya. So ngayon, ang nakalagay dito, ang contact person, ang back secretariat, si Florindo Airoso, secretariat ng mga Malabon City. At ito, pagkatapos ito ang closing date daw, ang publication is from March 3, 2025 hanggat March 24, 2025. Alauna ng madaling araw. Okay, ang pangalan, Proposed Mid-Rise Housing Project at Guyabano Street, Barangay Potrero, City of Malabon. Invitation to bid for the proposed mid-rise housing project at Guyabano Street. So, number 1, the city government of Malabon through the capital outlay, other structures under the continuing appropriations for budget year 2025 intends to apply the sum of 660 million pesos being the approved budget for the contract to payments under the contract for the proposed mid-rise housing project at Guyabano Street, Barangay Potrero, City of Malabon. Bids received in excess of the ABC shall be automatically rejected at bid opening. Number 2, City Government of Malabon now invites bids for the above-mentioned projects. Completion of the work is stated above. So,
Bidders should have completed within 5 years from the date of submission and receipt of bids a contract similar to the project. So bidding will be conducted through open competitive bidding. O yan, submit kayo ng inyong presyo pag ikaw sumali, nakalagay po dyan sa karton, tapos bubuksan ng karton at bubuksan mga envelope kung saan ang nakalagay magkano ang inyong ang inyong proposal, kung magkano ibibigay gastusin, singilin niyo sa City of Malabon para matapos mo yung condominium. So ang pinakabababa na presyo, yan po ang mananalo. Pero ang problema dito, naka-anunsyo din dito, kung gusto mo sumali, bibili ka ng bid documents worth 75,000 pesos. Dapat tanggalin na itong mga yung mga bid documents ito. Bakit 75,000? Nakadiscourage ito sa mga tao na gusto sumali sa bidding para mas marami sumali, mas maganda ang presyuhan at mas fair ang labanan kasi marami na sasali. So, ang bidding la, ang pagbigay ng bid price nila o the quotation ay sa March 24 at doon sa opisina sa City of Malabon. So, nangyari nito, natuloy po yung March 24 na pagbukas at ang nanalo po rito ay ang Young Weltmore. Weltmore, iyan natin nanalo. Tingnan ko sino ba yung nanalo. Hinahanap ko ng pangalan ng nanalo. So anyway, mananalo dito at hindi naman importante kung sino doon nanalo, pero tinignan ko records, ito, Young Weltmore Construction na nanalo. So ngayon, ang problema dito, ganito po ang pinaka-problema dito. Ang pinaka-problema dito sa bidding na ito ay nangyari nga ang bidding opening March 24. So, hindi pa siya, titingnan ko kailan bang prohibition sa bidding, public bidding, prohibition sa election day. Yan, type ko lang Nako naman. Dito tayo sa ChatGPT. Nakalagay po sa section 261, paragraph B, Omnibus Election Code, ang pagpalabas ng pondo ay bawal during the election period. Pero ito bidding, bawal din ito sa paragraph W. So, election period starts January 12. So, anyway, 45 days before the election, dapat bawal na siya. So, anyway, ang lumalabas po na hindi pa bawal ang pagbe-bidding nung araw. Pero, yung pagbigay ng award, notice of award, sa loob na po ng bawal na period, April 14. April 14, bawal na po. Bakit nyo diniskarte ganun? So, gusto palabasin nito ni Mayor Jenny Sandoval ay ang mangyari, hindi daw bawal kasi ang bidding nangyari hindi pa sa prohibition period. Ngayon, pwede mo ba sabihin na hindi bawal tapos ang pag-award during the prohibition? Bawal yun kasi ang bidding, makompleto lamang ang bidding kapag nagbigay na ng award. So ang notice of award ay binigay sa panahon na bawal. So, ibig sabihin, klaro at saka kinabukasan, o di ka 14 pala din, ay nag-groundbreaking sila. So, kung groundbreaking sila, ito po ang nangyari. Papakita ko sa inyo groundbreaking nila. Ito. Kaya wala silang lusot na mananagot, matatanggal, madidisqualify ito si Jenny Sandoval.
Madi-disqualify po sa ginagawa nila dahil po nag-award sila at saka nag-groundbreaking mismo sa araw o petsa na bawal na. So, because of that, ladies and gentlemen, ay gumawa po ako ng reklamo laban sa kanila na election offense. At the same time, nag-file din ako na hiningi ko rin po ang tinatawag na pa-disqualify sila. Kasi bawal po sa Section 261 ng Omnibus Election Code, ang mamili ng boto ay tatanggalin, i-disqualify. So, ito pa-disqualify ko sila kasi they are abusing the state resources. Yan po ang nangyari dito. Ipakita ko ang complaint na sinampa ko, ha. Yan, para mapatunayan ko sa inyo na hindi talaga ako nagpabaya. Hindi ako natulog. In-email ko po ito sa kontrabigay. So, yan po ang complaint affidavit ko. Ayan, notaryado yan. Yan, notaryado yan. So, yan po ang ginagawa ko para sa pagtulong ko sa bayan na masawata, at least malabanan ang tinatawag na pambibili ng boto. So, hanggang dyan na muna, alamin natin kung ano magiging kasunod nito. At least, sinampa ko na. Ha? Okay, yung tawag na lang ako. Rocket pala, no? Jenaline Isaac, maayong hapon, watching from Shanghai, China. Tapos si Harold Peninsula, magandang hapon, Fernie Pinto. Tapos, Pagaw Baker, Naim Bagamalim, Elijah Sikoro, Sana All, may kundo. O, ibang klase ito, ha? Ibang klase ito. Ha? Kundo, pamalit ng boto. Yan. Bakit wala nag-offer sa akin? Ang bibigyan niya, pipiliin lang siyempre niyan. Hedi Uyaw, Toto, please, mawa ka Toto, tirahin mo si Erwin Tolpo. At Ben Tolpo, Mayayabang, Balimbing, at Gwen Garcia. Sige po, titirahin ko sila kasunod. Mahawa ka, sabi niya, pinapatira. Sige, titirahin ko po kasunod. Miga Nonoy Channel, maayong hapon, Doc. Mati lang ko, Sige, Elijah Socorro, Sana All, may kondo. Ralph Christian Lagrason, kampanya nyo sa inyong barangay na iboto sina Bongo, Apollo Kibuloy, Batu de Rosa, Raul Lambino, J.B. Hinlo, Rodante Marcolita, Philip Salvador, J.B. Bondok, Doc Richard Mata, kampanya na lang lahat. O pati nga, ng kampanya ko rin si David Angelo, kampanya rin si Heidi Mendoza, kampanya rin si Atty. Luke Espiritu, si Atty. Sani Matula. Okay. Jojo Distro, good afternoon po, Doc Kausing. Okay, yan lang po ang ating vlog sa ngayon at babalik po tayo.